I think it is contrary to all our policy directions. When we talk about the STEM development of our educational sector, and then to the continuing development, because yung nawala na 10 billion comes from the computerization item. So we're working on it to make sure that we will restore it. Hinahanapan na ng paraan na maibalik ang tinapyas na 10 billion pesos sa computerization program ng Department of Education o DepEd para sa taon 2025. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang ambush interview sa Malacanang kaugnay ng issue sa budget ng DepEd. Ayon kay Pangulong Marcos, kung maaari ay ayaw niyang mag-veto o hindi aprubahan ng isang partikular na probisyon o nakasaad sa panukalang budget. I do not want to line item veto anything because that just gets in the way. So we are still talking about it and trying to find a way. Ipapaubayan ng Pangulo sa Bicameral Conference Committee at dalawang leader ng kapulungan ng Kongreso ang paraan kung papaano ibabalik ang nasabing panukalang pondo ng DepEd. Ukol naman sa tinanggal na state subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, ayon kay PBBM, may sapat ng reserbang pondo ang state insurer na sapat para sa kanilang operasyon. And the reason why is that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Ang problema ayon kay Pangulong Marcos ay hindi ang budget kundi ang sistema sa PhilHealth. Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw, yung pilat 200 tao. Nag-aantay, magke-claim sila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. Pagtitiyak pa ng Pangulo, bubusisiin niya mabuti ang budget na nakalaan sa infrastructure projects. At bago mag-December 25, ay pipilitin niya malagdaan ang 2025 General Appropriations Bill. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.